ito ay hamon ng mga taxpayer ng mga taong mahihirap. Hanapin mo lahat ng mga kontraktor at mga politikong adik na mga magnanakaw na yan at imbestigahan mo. Saan ang House of Representatives na tinatagtad si BP Sara sa 1.5 million lang na pera at si Duterte na ipinakulong ninyo na pinakamagaling naging Pangulo natin ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kaban ng bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay nagtulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kaban ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa EDSA Shrine mamayang 5:30 at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natatakot sa kanila. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagganakaw sa ating mga pera dito sa kaban ng bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si BP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigahan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si BP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain nyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao ng mga diskaya habang sila ay merong ilang sasakyan, meron silang 28 na pirasid na mga sasakyan habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusog sa baha. Hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kabila ng paghihirap natin, pagpapakalulod natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpakasasabayan ng pera ng kaban ng bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, andito kami sa EDSA Shrine upang ipakita sa mga tao na yan. Si Angela Alonte na hindi na nahiya sa pag-reflex ng mga yaman nila. Mahiya naman kayo mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman. Hindi kayo nahihiya na piniflex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw? Good day for a date. Bad day for kate. Baka dandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and kate from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Ang manginasal chicken inasal, hita at paa, pinagsama. Solve na solve! Sa nakaw? Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakahalaga ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom? At ang pinagmamalaki niyong mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa kaban ng bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan dito at taxpayer tayong mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga flood control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you, Idol. Oh, siya po yung nakasama natin nung unang araw ng EDSA dito, mga mamin, sir. Extend pa. Hindi, mamaya magsasalita po yan mamaya. Kaya nga po, sabi niya, punta po kayo dito ng alas 5 ng hapon. Kasi mamaya nandito po sila, mga kasamahan niyang mga Muslim. Dong, pera mga dong, baka meron ka ba dyan? Isa lang to eh. Yun lang. O sige, kana. 40 pa naman to eh. Dalawa pa yun din na lang power bank. Na lang po. Walang patutunguhan ang investigasyon nila ngayon. Habang sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinakamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang mga nagdako ng kaban ng bayan. Claire Castro, huwag kang magbububuhan. Huwag kang magbububuhan. Ha? Kasi magkakasabwat kayo eh. Imbestigahan niyo muna ang sarili ninyo. Di ba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan
ang administrasyon ito at ang investigasyon na ito. Wala patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat investigahan yan. Hindi na dapat investigahan. Nakalabas na sa bansa eh. Yung mga Yes po, ibang Ma'am Sia. Muslim po. congressman na nagpapakasal sa kaban ng bayan. Nakalabas na sa bansa. Sir, anong masasabi niyo na balita po si Sandy ko ay nasa Las Vegas na alam naman natin ang Las Vegas lugar po yan ng mga gambling capital po yan. Anong po masasabi niyo at doon siya nandun siya ngayon sa Las Vegas? Ang masasabi ko kay Zaldi kasi itong si Zaldi ko, matagal lang ito panahon pa ni BP Sara itong si Zaldi ko eh. Itong si Zaldi ko kasi masyadong popular na sa corruption. Natural, andun siya sa mga lugar ng gambling kasi nga mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oo. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course, kailangan natin gayain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people, habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya wag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 sa Ligas Line. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak sila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente nang dumaan. Ang Pilipinas, palit tayo ng palit ng presidente, pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang mamumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya labang maaga pa, lumabas na kayo dyan at kayahin natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Tama, mas malala. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay po ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain. Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 759,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kaban ng bayan, gago, inutil, tarantado, putang ina yung lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya ulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, inutil, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Wala kayong karapatang kainin ng kaban ng bayan. Oo, may korupsyon. Dapat kumura pa kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba yun sa ibang politiko, nangungura pero may nagagawa. Kayo puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo, gayahin natin ang Indonesia. Oo, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan nila tayo. Pag oras na ng mutante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? Makto lang ang papasukan mo. Rat test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, tinatanggap nila. Kaya ako, agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila ina-aproban? Bakit hindi ina-aproban ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin, drug addict. Addict. Correct. Kasi ano masasabi niyo sa pag-uusap ng mga magulang tulad ni Claudine po na huwag silang isama na i-target sa social media dahil hindi raw pasali yung kanilang anak sa ito. Wow! Mahiya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya.
Pinakain mo ang anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tanga eh. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tanga ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Aba, ewan ko. Bakit pa Diskaya ng rapot? Tanga ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao, huwag mong sisihin ng mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusok sa baha, kahit kapi wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yun na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon ko sa isang vlog, yung ay nakataanap ko siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oo. So ibig sabihin, guilty talaga siya. Ito ang mensahe ko sa'yo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, Vivo V60 is pro in every way. That's right. It's water resistant. Just play as you like, and it can eject water with just one tap. V60 is equipped with Vivo's exclusive Blue Volt technology. Massive power, endless energy. With 90-watt flash charge, Vivo Sara Diskaya, kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong na sinasampa ng mga tao sa'yo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Eh si Alice Go, saan siya tatakbo nun? Hinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go, sa kanyang nasasakupan, marami siya natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ang kaban ng bayan, sila lang nagpapakasarap, habang ang mga taong bayan, nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Go kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Go, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Correct. Sir, kurang mo do you believe na si Sammy ko ay totoong may sakit na nagpapagamot mo sa Yan, guilty yan talaga ng magnanakaw. Kaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nilang meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganon din si Zaldico. Para-paraan lang niya yan para makatakas. Sir, naniniwala ka ba na dapat na nating kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sangkot sa pagkokorap? Yes, of course. Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kaban ng bayan na ninakaw at kinain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating ungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer. Lahat tayo nagbabayad ng buwis at kinakain lamang nila. Kaya dapat nating bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat nating gawin. Correct. Sir, ano naman masasabi mo kay Benny Abante? Okay, ito ang mensahe ko Na sa son of sa God. sa appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon. Si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Tanga! Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano na namin yung appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Nakahiya. Oo. Kaya yan namin sa'yo kay Abante. Utak ipon. Nagalo ang tayo, pati utak. Hindi na kayang mag-iwalayin ang tama't mali. Doon lang.
Sir, opinion mo na ayaw niyang ipatawag si Magalong doon mo sa Senate, doon sa House of Representatives. Ayaw niyang ipatawag si Mayor Magalong. Ni Abante. Ayaw nang ipatawag. Eh, bakit kaya ayaw nang ipatawag? Kasi marami pa silang ginagawa pa. Wow! Abante, wag kang duwag! Nung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo, ayaw mo ng fake news. Tanga ka ba? Eh, yung mga loyalistang fake news, hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, ino-contempt nyo. Ngayon, imbestigahan yung sarili nyo at i-contempt ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para kayong mga drug addict, mga kurakot. Ba't hindi papatawag? Marami daw siyang trabaho. Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang. Kahit nag-comment lang, pinapatawag. Ayaw daw ng fake news. Samantalang siya mismo, fake news. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayong magpapatakot sa kanila. Oo. Eh kung gusto nila akong kasuhan, eh kasuhan niyo ako. Kung gusto niyo akong ipapatay, papatay niyo ako. Wala akong pakialam, mamamatay rin naman kayo mga gago. Tama. Mamatay din naman kayo eh. Mauuna nga lang ako. Hindi mo makikita. Pero susunod din kayo. Okay rin eh. Okay bro ah. Ilang taon lang, susunod rin kayo. Thank you. Thank you, brother. Ayos ah. Hanggang mamaya nga po nandito ka? Oh, hanggang mamayang hapon, hanggang... Hindi pa fight naman tayo dito pero. Isang tanungan lang sa Listos, okay lang ba? Isang katanungan, Isang tanong. Yung katungkol naman po sa nagbuo na naman sila ng Quadcom, tapos sarili nilang investigasyon, maniniwala ba kayo?